He is a brilliant man. Our former president, a very brilliant man. And our vice president now, Inday Sara Duterte, a very brilliant vice president and lawyer. Hindi nila matitinag ang mga Duterte. Walang magnanakaw na Duterte! Wala! Kamusta na po kayong lahat? Alam niyo po, napakahirap sundan ng isang magaling na pambabatas na kagaya ni Congressman soon-to-be Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan nyo. Alam niyo po kung bakit? Yan po ang nagtatanggol sa mga Duterte sa House of Representatives. Tinanggalan nga po siya ng mga committee nang wala siyang kaalam-alam. Hindi tama yung ginagawa nila. Pero hindi natutulog ang Diyos, hindi natutulog si Allah. Alam niya kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. Inaakusahan nila. Hindi man diretso. Inaakusahan nilang nagnanakaw ang ating Vice President. Ito naman na sasabihin ko, walang magnanakaw na Duterte! Wala! Ang lahi ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nananalaytay na dugo sa mga ugat ng kanyang mga anak. Kaya tandaan nyo, walang magnanakaw na Duterte kailanman. Nakikinig po kami kanina lahat, pati si Kap. Nakikinig kami kay Congressman Marcoleta. Alam niyo po, walang kasinungalingan ang kanyang mga sinabi kanina. Ang kanyang nilathala sa atin lahat. Siya po at ang representative congresswoman ng Duterte Youth Party List ang nagtatanggol sa kanila. Wala po tayong magawa dahil wala po tayo sa teritoryo nila. Pero ito pong si Marcoleta, hindi nila mapipigilan talaga yan. He is a brilliant man. Our former president, a very brilliant man. And our vice president now, Inday Sara Duterte, a very brilliant vice president and lawyer. Hindi nila matitinag ang mga Duterte. Ipai-impeach daw si VP Inday Sara by December. Yan po. Papayag ba kayo? Hindi tama yung ginagawa nila. Nagtatrabaho yung tao. Yung sinabi nga kanina ni Congressman Marcoleta, yung Kap, ano na nga yung sinabi ni Congressman kanina? 2 billion budget ng Vice President, ginawa nilang 700. Hindi tama yung ginawa nilang yon. Pero anong ginawa ng ating Vice President? Tinanggap niya. Alam mo kung bakit? Malinis ang konsensya niya, malinis ang budhi niya. Hindi ko ako per se, hindi ko in-expect na aabot sa ganito. Isipin nyo, September pa lang may umuugong na ito'y gagawin nila sa Quadcom. Nagulat po ako. Pero alam ko po, hindi natutulog ang ating Panginoon Diyos, hindi natutulog si Allah
Sinisiguro ko sa inyo, hindi mangyayari yan. Ako po'y nasa PDP laban din. Mula nung ako'y nag-join sa PDP laban, nandito pa rin po ako hanggang ngayon. At mamamatay na akong PDP laban. Tandaan niyo yan. Sinabi ko po noon, I will take a bullet for our former President Rodrigo Roa Duterte. At totoo po yan, nasa puso ko yan. Para sa akin, hindi ko alam para sa inyo. Para sa akin, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Rodrigo Roa Duterte. Kayo pong lahat dito sa Talongo. Magaling ang mayor nyo ngayon. Mayor Baste Duterte. Magaling ang congressman nyo, Pulong Duterte. Napakagaling ng ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Anong dugo ang nananalaytay sa kanilang mga ugat? Dugo ni Rodrigo Roa Duterte. Ako po, tignan nyo ha, sino po ang ating mga senador ngayon na mga Dabawenyo? Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Magigiting, lumalaban, hindi umaatras, hindi nang iiwan. Ang ibang kandidato po ng PDP laban ay mga abogado din. Marapatin niyo pong banggitin ko ang kanilang mga pangalan. Si Attorney Raul Lambino, matagal na po sa PDP laban yan at nagserbisyo din po nung presidente ang ating mahal na Rodrigo Roa Duterte. Ngayon po, dating nasa PAGCOR, naging abogado na rin, Attorney Jimmy Bondoc. At meron po tayong kasama sa PDP na tiga Bacolod, si Attorney J.B. Hinlo. Yan po ang lineup natin at ang inyong lingkod, Philips, Mr. Efectivo Salvador. Lahat po yung tatlong binanggit ko ay puro abogado rin. Ang ating nakaupong senador, Senator Bongo, hindi po siya abogado. Pero para sa akin, sa puso ko, siya ang pinakamagaling na senador ng Republika ng Pilipinas. Sinundan pa ng ating dating Chief PNP. Walang galang na ho. Kundalahan lang talaga ng bayag Andyan si Bato. Itaga mo si Bato, ipaglalaban kayo. Hindi atras yan. At ako po'y hindi abogado. Ako po'y hindi doktor. Ako po'y hindi engineer. Ako po'y isa lamang artista. Pero alam niyo po, alam ko sa puso ko, alam niya na ako'y magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa mga Pilipino. Hindi ko binibitbit ang sarili kong upuan. Pero alam niyo, kapag nakikinig ako kanina kay Congressman Marcoleta, nai-inspired ako. Kasi pag merong taong kagaya niya, meron talagang pag-asa ang ating bansa.
May tanong ho ako sa inyong lahat. Pwede ba magtanong? Hindi naman kayo naiinip. Mahal niyo ba si former President Rodrigo Roa Duterte? Ang tanong ko sa inyo ngayon, babaguhin niyo pa ba ang liderato ng Davao City? Isigaw niyo yan! Mahal niyo ba si Baste? Siya ang ating magiging Vice Mayor muli. Congressman Pulong Duterte, matatag! Ay, kabisado kaya, sobrang tapak nga. Manang-mana sa tatay talaga yan. Alam niyo po, nung ako po'y pumunta, nung ako po'y pumunta dito sa Davao, Vice, no? Ang gusto ko lamang po, magawa ko, maisa pelikula ko, ang istorya ng buhay ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. 2003 po, nung kauna-unahan akong yumapak ng Davao City. Hinarap po ako ni Mayor. Nakilala ko po si Bongo. Mula noon, hanggang ngayon po, nandito ako sa kanila. Bakit? Dahil totoo silang tao. Totoo silang nagmamahal sa inyo. Totoo silang nagmamahal sa mga Pilipino. Kung natatandaan nyo, yung TV ads ni Digong, hawak niya ang ating bandila, ang bandila ng Pilipinas. Sinabi niya, I am Rodrigo Roa Duterte. I am a Filipino. This is the land of my birth and the home of my people. Yun lang ang sinabi ng ating Pangulong Duterte. At ano nangyari? Dumagundong ang mga Pilipino, dumagundong ang buong Pilipinas, naging presidente si Rodrigo Roa Duterte. Kaya wag nilang sirain yung pangalan na yan dahil sa kanilang pangsariling interes. Anong sinasabi nila? Walang nagawa? Anong walang nagawa? Lahat nga ng build programs hindi niya tinigilan. Kaya lamang dumating ang pandemic. Pero anong ginawa niya? Tumigil ba siya? Hindi. Gumawa siya ng paraan upang matulungan ang kapwa natin Pilipino. One thing I know, the Dutertes love us and they will never leave us. Tandaan niyo. Ako, ano ang ginagawa kong advokasya? Peace and order. Kasi, nagkalat na naman talaga kriminalidad, korupsyon, droga. Gusto kong maibalik yung ginawa ng ating Pangulo na yung tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay nang walang pangamba. Gusto ko sanang maibalik yun. Gusto ko sanang ibaba lahat din ng presyo ng mga bilihin na nangyayari ngayon. Gusto ko sanang mayayos pa ang edukasyon ng mga kabataan. Marami tayong teachers, kulang naman tayo sa mga eskwelahan. Kailangan natin to. Kailangan ng kabataan na ito. Dinadasal ko sa Panginoon
sana magtiwala din kayo sa akin. Artista lang ako. Pero sinisiguro ko sa inyo, kagaya ng sinabi ni Congressman Marcoleta kanina, ang tagal na nila dyan. Si Senator Bongo nga na dumating sa Senado kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mga mahihirap. Totoo po yan. Sino ba nag-isip ng malasakit centers? 166 malasakit centers all over the Philippines na tayo ngayon. Ilang dekadang administrasyon na ang dumaan. Meron ba nag-isip niyan para sa inyo? Wala. Pero nung siya'y maging senador, yan ang kauna-unahan, pinasabatas niya para sa inyo. Para hindi na kayong matakot magpa-check up dahil wala kayong pera. Tumating ang malasakit center na buhayan ng mga mahihirap kasi may pag-asa silang gumaling. Hindi na sila aasa doon sa dahon ng bayabas o kung ano man dahon niyang pinakukuluan, iniinom nila na pampanggaling daw. Diyos ko, ano nangyayari sa ating bansa? Ako po, per se, tandaan nyo, kung anong serbisyong ginagawang mabuti ni Senator Bongo para sa inyo, maidadagdag ko ang aking sarili dahil hindi ako titigil ng pagsaserbisyo sa inyo, lalo na dito sa Davao. This is my second home. Awang-awa po ako ngayon. Alam po natin matibay ang mga Duterte. Pero naaawa din ako sa kanya. Tao rin sila. Bakit sila hinuhusgahan ng ganito? Bakit? Dahil sa politika? Dahil sa power? Paano na ang mga mahihirap kung yan lang ang pinaglalaban nila? Na wag silang mawala sa pwesto. Tama ba yun? Hindi tama yun. Hindi tama yung ginagawa nila dahil pang sariling interest nila ang kanilang pinoprotektahan. Ang aking pong kaibigan, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, ang aming mga teammates na mga kandidatong senador, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.B. Hinlo, ay nagkakaisa. Nagkakaisa para ipaglaban kayo, para ipaglaban ang Pilipino, hindi sariling interes. Siguro naman po tinangkilik nyo rin ang aking mga pelikula noon. Tama po ba? Alam nyo po bang kayo'y parte na ng aklat ng buhay ko sa pagka-artista ko? Hindi na po kayo mabubura sa aking aklat. Dahil sa inyo, naging superstar ako. Dahil sa inyo, naging box office king ako. Dahil sa inyo, 27 beses ako nanalo ng Best Actor dahil pinagbudi ko. Ito lamang ang aking pagkakataon, itong oras na ito, upang magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Noong pong October 3, nag-file po ng si Senator Bongo de la Rosa. Alam niyo kung sino yung pangatlo na sumama sa kanila na nag-file?
ay ito po ngayon kaharap nyo. Sabi ni Bong sa akin, ito lang ang tandaan mo, partner. Unahin mo ang mahihirap, hindi ka magkakamali sa iyong gagawin. Kaya po, this is my last hurrah. Huling hurrah ko sa aking buhay. Nag-file ako ng aking candidacy dahil gusto kong ibuhos lahat na natitira ko pa sa buhay ko para sa mga Pilipino. Ang tanong ko po, nagbubukas ako ng aklat ngayon. Sasamahan niyo rin ba ako? Susuportahan pa rin niyo ba ako? Tinood! Mahal niyo si PRRD! Mahal niyo si BP Inday! Mahal niyo si Mayor Baste! Mahal niyo si Kompulong! Mahal niyo si Chairman! Mahal niyo si Vice Mayor Kitain! Mahal niyo ang inyong mga konsyal! Paano naman ako? Sus, Ginoo, mabuang ko sa inyo. Oy, pwede ba? Mahalin niyo rin ako kahit unti lang. Palihog lang ba? Pwede? Sus, Ginoo, salamat po. Lagi po natin unahin sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon Diyos. Hindi tayo magkakamali sa ating patutunguhan at mga magiging desisyon sa buhay. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako po'y isa lamang artista. Pero ako po ang artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas!